is so hot. Komento niya na mag-isa at muli pang napabungis-ngis. Akman titipa na sana siya ng reply pero agad siyang napahinto nang makarinig ng papalapit na yapak mula sa labas. Kaya naman imbes na mag-reply ay mabilis na lang niyang dinilit ang message. Saktong delete niya ay bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawang si Jake na nakasuot na ng gray na pantulog. Napabalikwas na siya ng bangon. "What the hell are you doing here, Jake?" Marahan namang humakbang si Jake palapit at agad na naupo sa gilid ng kama. "I miss you so much, honey." Wika nito at agad na hinawakan ang isa niyang kamay, dinala sa labi at dinampian ng halik. "Come on, bumalik ka na sa kwarto natin." Malambing na nitong pakiusap sa kanya, ngunit imbes na makumbinsi ay inirapan niya lang ito at mabilis na inagaw ang kanyang kamay. "Mas gusto kong mag-isang matulog sa kama. Ayoko na may katabi." Inis niyang sagot dito at tumalikod na ng higa. Jake let out a sigh. "I am your husband. I don't need a husband, so please leave," she replied coldly. Napapikit na lang si Jake na may pagtitimpi. "Macy." Mahinahon pero puno ng diin itong pagtawag na sa pangalan niya. Ngunit hindi na siya sumagot pa at ipinikit na lang ang mga mata para makatulog na. Hanggang sa napabuga na lang ng hangin si Jake at bigla na lang siya nitong binuhat. "Ano ba? Put me down, Jake!" Agad naman siyang nagpumiglas. Ngunit nanatili lang na blanco ang ekspresyon ni Jake at binuhat pa rin siya nito palabas ng kwarto. Hanggang sa nakapasok silang pabalik ng master's bedroom at marahan na siyang inilapag ni Jake sa kama. Ngunit pagkahiga sa kanya ay bigla na lang nitong sinunggaban ng halik ang labi niya. Mabilis niya isinara ang kanyang labi at iniiwas bago ito malakas na itinulak sa dibdib. "Stop kissing me!" Napatigil naman si Jake sa paghalik sa kanya habang nanatili pa rin sa ibabaw niya. "I am your husband. May karapatan akong halikan ka kung kailan ko gusto." He reminded her, his voice low and serious. "Ayokong halikan mo, so please, respect my decision." Matapang niya lang nasagot dito at tinulak pa rin ito sa dibdib para sana makaalis na sa ibabaw niya. Pero mabilis naman itong hinuli ang mga braso niya at idiniin sa kama. "Your dad asked me about having a child. Gusto niya rin na magkaroon ng apo sa atin. So I think it's time for us to have one. Don't you think 3 years is enough for you to focus on your modeling career?" Napahintong bigla sa Macy sa pagpupumiglas. "Really?" Hindi na niya mapigilan ang pagak na matawa. "I'm sorry, but I'm not yet ready to bear a child." Matapang na sagot niya at muling nagpumiglas. Ngunit hindi siya hinayaan ni Jake na makawala at mas lalong hinipitan ang paghawak sa kanyang pulsuhan. "Why not? You're already 26. I don't care. Basta ayoko," she shouted at his face. Nanlisik na ang mga mata ni Jake. "You don't want to? Are you serious?" Mapang-asar naman siyang umisi rito. "Mukha ba ako nagbibiro?" Umigting na ang panga ni Jake at ilang sandali pa siya nitong tinitigan. "Huwag mo sabihin wala kang plano na magkaanak tayo." She smirked. "Meron naman. Ngunit dati lang iyon, hindi na ngayon. I would prefer to concentrate on my career now, rather than pursue parenthood with someone who has proven to be unfaithful." Jake's face darkened, his eyes flashing with irritation. "Macy!" Puno na ng diin itong banggit muli sa pangalan niya. "Hanggang kailan ka ba magiging ganyan na paulit-ulit na lang? I'm running out of patience," he warned, his tone laced with danger. Imbes na matakot sa banta ay natawa lang si Macy at sinalubong pa rin ng mapanuyang tingin ang mata ng asawa. "So, anong gagawin mo ngayon kung nauubos ng pasensya mo? Are you going to hurt me physically?" Jake closed his eyes once more, trying to calm himself. "You're my wife. Hindi kita kayang saktan." Ngumisi lang si Macy. Liar. Muli na niyang itinulak ang asawa. Ngunit hindi pa rin umalis si Jake sa ibabaw niya, bagkus ay muli na siya nitong pinilit na halikan. "Stop it, Jake! Kung gusto mo na pala magkaanak, bakit hindi ka nalang bumuntis sa mga babae mo? I'm sure hindi naman sila mga baog." Sigaw na rin niya rito habang todo iwas. Doon ay muling napahinto si Jake at nagsalubong na mga kilay na tila hindi nagustuhan ng narinig mula sa kanya. "Are you serious? Sinasabihan mo ako ng ganyan?" "Yes. Why not?" She mockingly replied and met his gaze once more. "Tumulad ka na lang kay dad na maraming anak sa iba't ibang babae.
Total babaero ka rin naman katulad niya. Damn it! Asam nitong sambit at muling nanlisik ang mga mata sa kanya. Stop it, Macy! Pagtatalunan na naman ba natin dalawa ang walang kwentang bagay? Please stop! I'm tired of explaining to you over and over again that those women mean nothing to me. Dahil pampalipas oras ko lang sila. Macy just rolled her eyes. I'm also tired to hear your explanations. I just want to sleep alone now. So please, umalis ka na sa ibabaw ko dahil matutulog na ako. Jake let out a sigh. Parang kumalma na ekspresyon nito at hinaplos na ang pisngi niya. I've been craving you, honey. We haven't made love since I returned. I miss you so damn much now. Please, don't be mad anymore. Pagsusumamo na nito sa kanya at may lambing na sa boses. Ngunit bago pa siya muli makasagot ay muli na nitong sinakop ang labi niya at kiniyumos na siya ng mapangahas na halik. She tried to push him away but she couldn't break free from his tight grip on her waist. Kaya naman napilitan na lang siyang tuhurin ito. Napahiyaw si Jake na napabitaw bigla at lumuwag ang hawak sa pulsuhan niya. Doon na siya kumuha ng tiyempo at malakas na itong sinipa sa tiyan. Sa bilis at lakas ng kanyang sipa ay hindi ito napaghandaan ni Jake. Kaya naman nahulog itong pababa ng kama at bumagsak sa matigas na sahig. Napadaing si Jake. His eyes flashed with anger as he sprung up from the floor. Macy! He roared quickly, climbing back onto the bed. Pero isang malakas na sampal na ang sinalubong niya rito. Jake's eyes widened in disbelief. Did you just slap me? Makulit ka kasi. Sabi ng ayoko. She shouted back. Dahil sa pagtatalo nila ay hindi na nagpumilit pa si Jake na tabihan siya at lumabas na lang ito ng master's bedroom. Sa ibang kwarto na natulog pero bago ito lumabas ay naging padabog pa ang pagsara sa pinto na tila ba galit na galit. Malaya namang nakatulog si Macy mag-isa sa master's bedroom. Maaga siyang nagising kinabukasan dahil may fashion show siya, kaya naman alas 6 pa lang ay nagising na siya at naligo na sa bathroom. Wearing a sexy maroon bodycon dress paired with 3-inch stiletto heels, she elegantly descended the stairs. Ngunit pagbaba niya ay agad na nagtama ang mga mata nila ng kanyang asawang si Jake na nakaupo sa couch sa may living area. Suot na ang blue business suit nito at katabi si Gavin na nakasuot naman ng black suit. Good morning, Mr. Chester. She greeted her husband with a fake smile. Ngunit imbis na batiin siya nitong pabalik ay pinuko lang siya nito ng malamig na tingin na tila ba inis pa rin sa kanya. Ihatid mo muna ang asawa ko sa kanyang workplace at bumalik ka agad pagkatapos. May pupuntahan pa tayo. Utos dito kay Gavin. Yes, boss. Agad namang sagot ni Gavin at tumayo na. Sinuksok na sa tagiliran ang hawak na pistol. Napangisi lang si Macy at lumabas na ng mansyon. Sumakay na siya sa kanyang yellow Bentley Millionaire Bacalar. Sumakay na rin si Gavin sa driver's seat at pinatakbo na nito ang kotse paalis ng mansyon. Ngunit nang nasa highway na sila ay unti-unti nang umarko ang kilay ni Macy at tumingin na kay Gavin na napakatahimik habang nagmamaneho at blanco lang ang expression. Ang tahimik mo yata, Mr. Suarez, she observed, breaking the silence. Saka lang mahinang napatikim si Gavin. You didn't reply last night. Halos pabulong nitong sagot. Hindi mo ba nagustuhan na pinasa ko litrato? Tanong nito pero nakatutok lang ang tingin sa pagmamaneho. Sa narinig ay natawa na lang si Macy. Don't tell me, naghintay ka sa reply ko. Gavin nodded. Macy's lips curved into a smile. Oh, I'm sorry. Dumating kasi si Jay kaya pinatay ko ang phone. Natahimik na si Gavin at hindi na ito nagsalita pa. Ipinagpatuloy na lang ang pagmamaneho hanggang sa sumilay na ang pilyong ngisi sa labi ni Macy at agad na umangat sa kanyang kinauupan. Sabay nakaw ng halik sa pisngi ni Gavin. Nagustuhan ko litrato mo kagabi. Sobrang hot mo, my Gavin. She complimented. Doon na hindi napigilan ni Gavin ang sarili at sumili na ang ngiti sa labi. Parang biglang nag-blush at nasurpresa sa natanggap na halik kahit sa pisngi lang. Thank you. He replied sincerely, taking her hand, bringing it to his lips, and planting a kiss. Sobrang ganda mo rin kagabi. Halos hindi ako nakatulog. Macy's cheeks flushed at the compliment, a sweet laugh escaping her lips. Oh, thank you. Napakagat na lang siya sa ibabang labi para ikubli ang pamumula ng kanyang pisngi. By the way, may I ask where you and Jake are planning to go?
Tanong na lang niya. I'm not sure. Pero tingin ko, sa Dynasty Island yata. Gavin responded. Umarko ng kilay ni Macy sa narinig. Oh, so, nakapunta ka na pala sa Dynasty Island? Yes, 2 times. Gavin confirmed. Pangatlong beses pala ngayon. So, are you familiar with Archie? She asked curiously. A little bit. Palaro iyon ni Dad every anniversary ng Via Terra, Mafia. Pero ngayon ay every month na ginaganap mula nang italaga ni Dad sa Chanel bilang prinsesa ng Via Terra. I only watched the game once last year. Gavin answered. Macy let out a sigh. Honestly, I'm not a fan of Archie. It's too brutal and disturbing to watch. But my sister Chanel has been obsessed with it since childhood, which is why Dad chose her as his heir. She's really into watching all the violence, blood, and guts. You're not a fan? I thought you grew up on that island. Parang masurpresa naman sa Macy sa narinig. How did you know? Boss told me. Yes, doon nga ako lumaki. She confirmed with a nod. Kasi ang totoo niyan, ay isa lang sa mga alipin ni Dad na nagluwal sa akin. And she died after she gave birth to me. Her tone turned melancholy as she remembered her late mother, whom she had never met. At mula pagkabata ay hinasa na ako ni Dad sa pakikipaglaban. Nakalabas lang ako sa isla na iyon when I was 18 years old dahil kinailangan ko na pumasok ng college. Homeschooling lang kasang ginawa sa akin ni Dad dati. Pabuti na lang ay nagbago ng isip niya at pinapasok na rin ako ng college. Pero tingin ko, kung hindi ako naipakasal kay Jake, ay baka ibinalik din ako ni Dad sa islang iyon. Natahimik naman si Gavin sa narinig hanggang sa mahina na lang itong napabuntong hininga at hinalikan na lang muli ang kamay niya habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. So, magaling ka pala talaga makapaglaban? Pag-iba na lang nito sa usapan. Macy smiled warmly and nodded. Yes, dahil magaling ang master ko. She replied with pride. Your master? Bigla namang napatingin sa kanya si Gavin. Yes, he's the headmaster of Via Terra, Mafia. She answered with a proud smile. He's an expert in martial arts, especially in swords. He's from the Rata clan, and isa siyang Japanese. She let out a sad sigh. Kaso wala na siya ngayon. Nasa kabilang buhay na. Sandali namang natahimik si Gavin. How did he die? He asked. Lung cancer. I was only 16 years old when he passed away, and I cried a lot when I heard the news. You love your master? Of course I do. He is the greatest swordsman of all time. I learned a lot from him. In fact, Master and I are even closer than I am with Dad. He treated me like his own daughter. A faint smile appeared on Gavin's lips. I'm glad to hear that. I'm sure your master is beaming with pride from beyond the grave, seeing the person you become today. Isang malungkot na ngiti naman ang muling sumilay sa labi ni Macy. Hindi rin siguro. Maybe he's even disappointed that I ended up with an unfaithful man. Natahimik si Gavin hanggang sa inihintunan nito ang kotse nang marating na ang parking lot ng building. Nang maihintunan nito ang kotse ay humarap na sa kanya at hinawakan ang kanyang muka. Ikinulong na sa malapad na mga kamay nito. I'm always here for you, no matter what. Just let me know what's on your mind and I'll do my best to make it happen. A warm smile appeared on Mace's lips. I'm planning to go to Moscow. Then, from Moscow to New Zealand. Can you accompany me without Jake's finding out? Gavin nodded with a warm smile. Of course I do. Malambing nitong sagot at hinaplos-saplos pa ang pisngi niya. Malaya tayo makakapag-date doon. What do you think? I'm excited. He answered softly. Napangiti na lang sa Macy at hindi na nakatiis pa dahil siniil na niya ng halik ang labi ni Gavin and he responded immediately. Ilang sandali nilang dinugon ang labi ng isa't isa at pareho na lang napangiti ng magkahiwalay. Sige na, bumalik ka na sa boss mo at may pupuntahan pa raw kayo. Sunduin mo na lang ako ng 5 p.m. Alright. Gavin nodded. Bumaba na si Macy at pumasok na ng building at umalis naman na si Gavin at bumalik na ng mansyon. Pagdating ni Macy sa kanyang dressing room ay nandoon ang kaibigan niyang modelo na si Horley at kasalukuyan ng inaayusan. Good morning.
Bati nito sa kanya. Good morning. I'm glad to see you back. Sagot naman niya rito at naupo na rin sa upuan. Pagkaupo niya ay agad na lumapit ang kanyang glom team at sinimulan na rin siyang lagyan ng makeup. Pumunta pala si Arya kanina and she was looking for you. Friend na ba kayo? Harley asked. Umarko naman ang kilay ni Macy sa narinig at bahagyang natawa. The heck? Kung siya lang naman, mas pipiliin ko na lang na walang kaibigan. She rolled her eyes in response. Bakit pala ko hinahanap? Anong kailangan niya? I don't know. Hindi sinabi. Harley replied with a shrug. Pero parang kakaiba ang isip niya kanina. Like, she was planning something against you. Or baka asal lang siya kasi hindi pala siya kasali sa fashion show ngayon because of her issue on dating a married man. Medyo nagtaka naman sa Macy pero binaliwala na lang niya. She deserves it. You're right. Kayang-kaya na natin tong fashion show without her. Ngising sagot ni Harley. She's a bitch. Masyadong social climber. I hate her. Dagdag pa nito. Hanggang sa natapos na silang ayusan ng kanilang long team at isinuot na ang kanilang gown. Ilang sandali pa ay nagsimula ng fashion show. Thanks to God, Macy. Mabuti na lang naghilom na sugat sa noo mo. Komento pa ng kanyang manager nang tingnan saglit ang mukha niya. Hanggang sa siya na ang rumampa sa stage, suot ang sky blue stunning gown. Ngunit nasa kalagitnaan pa siya ng stage at pabalik na sana nang bigla na lang na may 2 pulis ang umakyat at hinarangan ng paglalakad niya. Dahilan para mapahinto naman siya ng may pagtataka. Miss Macy Ferrer, may arrest warrant kami para sa'yo. One of the officers declared as he presented her with the official document. Mabilis naman niyang kinuha ang papel at binasa ang nakasulat. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang mabasa ang nilalaman ng papel. Warrant of arrest nga para sa kanya sa kasong physical abuse. Parang nanginig bigla ang laman niya at napatingin sa kanyang paligid. Si Macy? Wika ni Arya mula sa baba ng stage habang nakaupo katabi ng glom team nito at pare-parehong nakangisi. You are facing imprisonment for alleged physical abuse against me. Napahigpit na lang ang hawak niya sa papel hanggang sa mabilis na umakyat ang kanyang manager at inagaw ang warrant mula sa kanya. Nanilaki na lang din ang mga mata nito nang mabasa. Oh my God, Macy! I told you naman kasi na magtampi ka lagi! Pagpadyak na ng kanyang manager na parang hindi na alam ang gagawin para paalisin ang 2 pulis. Luke! Kinasuhan ka na! Paninisi pa nito sa kanya. Napapikit na lang siya at mahinang bumuga ng hangin para pakalmahin ang sarili. Agad niyang piniksi ang kamay ng pulis nang akmang poposasan sana siya. Huwag niyo akong posasan. Hayaan niyo sumama ako ng kusa. Nagkatingin na naman ang 2 pulis at pumayag naman ang mga ito. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang bumaba nilang ng stage kahit hindi pa tapos ang fashion show. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin na sa kanya at nagbulungan na ang iba. You will regret this, Miss Perez. Malamig niyang wika kay Arya nang saglit siyang huminto sa harap nito at binigyan pa ito ng seryosong tingin bago nilampasan. And why should I regret? Baka ikaw, nagsisisi na sa pananakit mo sa akin dahil lang sa dahilan ng inggit ka. Plus, magkita na lang tayo sa korte. I am sure you will end up behind bars for good. Pahabol na anito sa kanya. Pusasin niyo na yan, mamang pulis. Baka makatakas pa yan. Macy just closed her eyes to calm herself down pero hindi niya na mapigilan na magliyab sa galit. Parang nanginig na ang buong katawan niya habang pilit na nagtitimpi at pinipigilan ang pangingilid ng luha sa sulok ng kanyang mga mata dahil sa galit. Ngunit paglabas ng building ay hindi niya inaasahan na sasalubong naman sa kanya ang mga media at pinagkaguluhan siya. So, totoo nga, ikaw pala talagang aarestuhin ng mga pulis. Totoo bang nadala sa ospital sa Arya Perez dahil sinugod mo at sinaktan kasamang kanyang glom team? Saan ang dahilan at sinugod mo si Arya Perez? Totoo bang dahil sa inggit ka sa kanya? Sunod-sunod na tanong ng mga reporters at hinarangan na siya para hindi makadaan. Ngunit kung kailan pinagkakaguluhan na siya ng mga reporters ay saka naman siya nilagyan ng posas ng isang pulis. Hindi na siya makapalagpa dahil nagkislapan na ang mga kamera sa kanya. Pinagkaguluhan na siya na parang isang convicted criminal na malaki ang nagawang pagkakasala. Ayon sa aming nasagap na balita ay hindi naman daw talaga si Arya Perez ang kabit na CEO, Jake Chester ng Chester Empire, kundi ikaw? At nagagalit ka kay Arya Perez dahil sa nagkalat nitong mga nakaraang linggo ang kanilang mga peke litrato ni Jake Chester. Kaya sinugot mo daw siya
At pati na ang kanyang gloom team ay dinamay mo. No, it's not true. Sigaw na sagot niya sa reporter na hindi na nakapagpigil pa. Ngunit mas lalo siyang pinagkaguluhan ng mga ito. Pero, viral na ngayon ang video ng pananakit mo kay Arya Perez. Nakakapost lang hours ago. Ano masasabi mo tungkol doon? Tila hindi na siya makapaniwala. Kumakalat na video? At viral pa? So talaga palang sinusubukan ng babaeng yun ang pasensya niya. Mabait na lang siyang ngumiti at bago pa siya sumabog sa galit ay pinagbabangga na lang niya mga reporters para makadaan. Walang hiya ka talaga, chick. Mahina na lang niyang sambit na puno ng diin at gigil habang nakaposas na ang mga kamay sa loob ng tumatakbong sasakyan ng pulis. Pagdating ng kanyang abogado sa presinto ay sakalang nakalaya si Macy ng makapagpiyansa. Nanginginig na siya sa galit at naiiyak na dahil ngayon lang nangyari ang ganito sa kanya. Hindi niya matanggap na inaresto siya sa harap ng marami, pinusasan at ikinulong. Pagka-uwi niya naman siya ay wala pa si Jake at Gavin. Hindi na niya napigilan ang magwala pagka-uwi ng mansyon at nagsisigaw para mailabas ang nagliliyab niyang galit. Tahimik naman ang mga katulong at iba pang tauhan sa labas habang nagwawala siya sa loob ng mansyon. Nang matapos magwala ay agad siyang nagpakuha ng alak sa isang katulong at mag-isang uminom sa malawak na living room na ngayon ay naging makalat na dahil sa mga basag na gamit at bubog na nagkalat sa sahig. Manang, give me more alcohol! Sigaw niya sa katulong nang maubos na ang isang bantay ng brandy. Pero ma'am, lasing na po kayo. At sino ka para pagbawalan akong uminom? Galit niyang sigaw rito. Kaya naman wala nang nagawa ang katulong kundi ang tumango na lang at nagmamadali nang umalis para kumuha ng alak sa wine cellar. Hindi nagtagal ay bumalik din ang katulong at dala na isang bote ng vodka. Agad nito ibinigay sa kanya bago nagmamadaling umalis. Binuksan naman niya ang bote pero napahinto siya nang marinig ang tunog ng pagdating ng sasakyan sa labas. Napairap na lang siya at tinungga na muli ang alak sa kanyang bibig. Hindi nagtagal ay pumasok na nga si Jake pero agad itong napahinto ng madatna ng mga katulong na kasalukuyang nililinis ang mga nabasag na mga gamit at nagkalat na bubog sa sahig. What the hell is happening here, Manang? Tanong nito sa mayordoma na siyang naglilinis kasama ang isa pang katulong. Si Ma'am Macy po kasi, sir. Nasa living room. Simpleng sagot lang ng mayordoma. Nangunot ang noo ni Jake at agad na dumiretso sa living room. Macy? Pagtawag dito pero pagkakita sa kanya na umiinom ay mabilis na lumapit at bigla na lang na inagaw ang alak mula sa kamay niya. What? Bakit ka umiinom na naman? Napangisi na sa Macy. Oh, my animal husband has finally arrived. Punan niya na natawa pa na may pang-aasar kahit lasing na dahil sa dami ng nainom. What did you just say? Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Jake na tila hindi nagustuhan ng narinig. Pakiulit nga. Ngumisi pa rin si Macy at pasuray-suray na tumayo sa harap ng asawa. Yes, you heard it right. You are nothing but an animal. A worthless one. A trash. Jake's jaw tightened. Mind your words, Macy. Parang habang tumatagal ay parang sumasama na yung bibig mo sa pagsagot sa akin. But she just smirked. Why should I show respect to someone who doesn't respect me? She taunted, her voice laced with a touch of sarcasm. Ang mga nire-respeto ko lang ay yung mga taong marunong ding respeto sa akin. Hindi yung katulad mong demonyo. You asshole! You piece of trash! She shouted at his face and pushed him hard on the chest. Sa isang iglap ay nalisik na ang mga mata ni Jake. Ano na naman bang problema mo, Macy? Pabalik na, galit na anito sabay tapo ng malakas sa hawak na bote ng alak dahilan para gumawa ng malakas na ingay sa loob ng mansyon at kumalat ang bubog sa sahig. Ngunit imbis na matakot ay natawa lang si Macy at muntik pang matumba sa kanyang kinatatayuan dahil sa kalasingan. Alam mo bang pinakulong ako kanina ng kabit mo? I was arrested by the police. Hindi lang yun. Dahil nagtawag pa ng media ang kabit mo para ipahiya ko sa lahat. Galit na anya at pinaghahampas na niya muli sa dibdib ang asawa. Jake's expression darkened as he grasped her arms firmly. What are you saying? Which mistress do you mean? And why were you arrested? What was the accusation against you?
Natawa naman siya. Her laughter echoed through the living room. The sound tinged with a drunken edge as tears glistened in her eyes. Nang dahil sa'yo, naranasan kong mapusasan ng pulis at arestuhin. Nang dahil sa'yo, nakatapak ang mga paa ko sa kulungan. Nang dahil sa'yo, nasira ang career ko at napahiya pa ako sa lahat. Galit na anya sa asawa at nagpumiglas. At malakas na binawi ang kanyang kamay bago ito muling pinaghahampas sa dibdib. You've ruined my life and destroyed my career. Anong klaseng asawa ka ba? Kamo ka! Natigilan na si Jake at parang unti-unti nang nawala ang galit na ekspresyon nito. Nakulong ka? Attempting to calm the storm within her, he reached out to cup her face. Calm down, honey. Kaya kong ayusin niya. Shut up! She shouted and slapped him hard. Nagulat naman si Jake sa lakas ng natanggap na sampal at nabitawan siya nitong bigla. Macy! Sigaw nito at nanlaki muli ang mga mata sa galit sabay taas ng isang kamay na akmang mananampal na sana para gumanti. Pero inihinto naman ang kamay sa ere. Go ahead! Hurt me! Hamon naman niya rito at matapang na inilapit ang kanyang pisngi. Come on! Ituloy mo! Jake trembled in frustration and muttered a curse under his breath. Damn it! Napahilamos na lang ito sa sarili muka at malakas na napabuga ng hangin bago muling tumingin sa kanya. Go to bed and rest. We can discuss this tomorrow. Ngunit imbes na makaramdam ng takot ay nginisian niya lang ito. You know what? Let's just fight. I want to smash your face to calm myself. Don't make Macy. Jake closed his eyes once again. Masasaktan ka lang kapag pinatulan kita, so please, stop this. Patulog ka na lang doon sa kwarto at bukas na tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. He replied with a calm but resolute tone. Masasaktan? She let out a mocking laugh. Napakayabang mo naman para sabihin yan. Bakit hindi tayo maglaban at nang matingnan kung sino bang talunan? Napaupo na lang si Jake sa couch at sumandal sabay pikit ng mata at hilod sa sariling sentido na akala mo'y na-stress na. Calm down, Macy. Please, lasing ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. No! Hindi na ako pwede pang kumalma dahil sirang-sira na ang career ko. I've been humiliated in front of everyone because of your mistress. Sigaw niyang muli dito at pagkakuha sa remote na nasa ibabaw ng center table, ay malakas niya ito ibinato papunta sa TV dahilan para mabasag ang screen noon. Muli ay isang buntong hininga ang kumawala kay Jake at iminulat ng mata. Kaya kong ayusin kung ano man yung problema mo. So please calm down, honey. Please, stop giving me headache. Gusto kong patayin mo ang babae mo. Napahintong bigla si Jake sa paghilot sa sentido at bahagya ng nangunot ang noo nito sa kanya. What? Mali pala. I want you to torture her in front of me. Kapag nagawa mo yun, saka lang ako kakalma. Jake let out a tired exhale and just nodded. Alright, leave it to me. Pagsuko na lang nito na tila pagod nang makipagtalo pa. I want it now. She insisted firmly. Look, honey, I'm tired. May problema sa organization. So please calm down. Go to bed and sleep. Huwag ka nang dumagdag pa sa mga iniisip ko. Mapait na lang na napangisi si Macy at tinawag na ang katulong. Manang! Mabilis naman tumakbo palapit ang isang nasa mid-50s na katulong. Ano po yun, ma'am? Ikuha mo pa ako ng alak at buksan mo na rin. Masusunod po, ma'am. Nagmamadali nang umalis ang katulong pero si Macy ay nakataliw lang sa harap ng kanyang asawa kahit na parang unti-unti nang umiikot ang kanyang paningin dahil sa kalasingan. Come on, honey. Go to bed. Susunod na lang ako mamaya. Jake calmly said. Ngunit hindi na niya ito sinagot pa. Hanggang sa nakabalik na ang katulong at ibinigay na sa kanya isang bote ng brandy na nakabukas na. Pero pagkatanggap niya ay diretso niya ito ibinuhos sa ulo ng kanyang asawa. What the fuck? Gulat na bulalas ni Jake na bigla na lang napamulat at napatayo. Ayan, bagay sa'yo, my husband. Pagtawa lang niya at tinapo na lang basta ang bote ng alak. Ngunit nanlisik na ang mga mata sa kanya ni Jake at sa isang iglap ay bigla lang siya nitong hinaklit sa buhok at hinila palapit sa mukha nito.
Go on! Hurt me! Ngisi niya lang na hamon dito habang bahagya ng nakatingala. Umigting ang panga ni Jake habang nanlilisik ang mga mata na tila ba konting-konti na lang ay sasabog na sa galit at parang gusto ng manakit. Are you testing my patience, Macy? He asked sternly. His jaw clenched, his eyes piercing into hers with an unspoken warning. Yes! Sinasagad na nga kita dahil sagad na rin ang pasensya ko sa'yo. Galit na anya rito at bigla na lang itong sinikmuraan. Napadaing si Jake at bahagyang napanguwi na lang na tila nasaktan dahil talagang malakas ang suntok. Ang tagal ko rin nagtiis sa'yo, gago ka! Pero ngayon hindi na talaga kita matitiis pa! Sigaw niya rito at malakas pa itong tinuhod sa pagitan ng mga hita nito. Malakas na napasigaw si Jake na tuluyan ang nabitawan ng pagkakahawak sa buhok niya. Ngunit nang akmang sisikmuraan niya itong muli, mabilis na nitong nahuli ang kanyang kamay at hindi na siya makapanlaban pa dahil sa kalasingan. Kamuntikan pa siyang matumba kundi lang siya nito hawak. You want to fight? Fine, let's fight in bed. Jake yelled, pulling her strongly by the arm and dragging her up the stairs. Sinubukan naman niya magpumiglas pero dahil lasing na siya, ay nawawala na siya ng lakas para lumaban. Hanggang sa binuhat na lang siya ni Jake paakyat. Pagkapasok nila ng bedroom ay malakas na siyang inihagas ni Jake sa kama na mas lalo niyang ikinahilo. Mabilis na nagubad si Jake bago ito umakyat sa kama at malakas na hinaklit ang suot niyang gown, dahilan para mapunit naman ito. Mabilis na siyang pinaibabawan ni Jake pero sinalubong naman niya alaag nito ng sakal gamit ang kanyang dalawang kamay. I want you to die, my husband! Die! Mamatay ka na sa mga kamay ko! Sigaw niya at mas lalo pa itong sinakal.